So yun welcome sa vlog. Vlog ba to? Talaga ako sanay mag-video. Ayun lang. Pero subukan natin. Why not, diba? Para magkaroon tayo ng kaunting kaalaman. So paano ko ba sisimulan to? Ito nga pala podcast. Mag-usap lang tayo. Sagutin lang natin yung mga tanong nyo. Mamaya tatanungin ko kayo. Bibigay kayo ng ng mga tanong na possible yun. Without further ado, that is meron tayong situation basahin para magkaroon kayo ng ng katanungan para mamaya para sa akin sasagutin ko. Okay, dito conflict with your significant to others. Sabi dito, you work with your friends on your research paper. Most of the time, you are with your girlfriend or boyfriend. Your action and words are so familiar with each other. That is why you get along with each so easily and work well too without any difficult feelings except when your DM or BF expresses jealousy over your friends. And how would you help build confidence and trust in you in the relationship so that you both surpass this problem? Sabi dito, paano daw na magagawa ng paraan para palawak mo yung isip ng GF mo or BF mo sa ganung sitwasyon para hindi siya nagsiselos, diba? Comment kayo. Comment pa tawag dito. So, bigay kayo ng tanong. Hindi ako. Okay, meron tayong sasagutin ko yan Meron na agad tayong katanungan. Galing naman to kay ni Coconut. Sabi niya dito, how does it make you feel when you spend time with your girl? Para sa mga kalalakihan to. Sabi sa akin. Para sa akin naman, Pero sa sa akin, masaya. Sobrang saya. Lalo na pag alam mong pag alam mo sa sarili mo na hindi ka nagloloko. Talagang totoo ka. Ini-express mo sa girlfriend mo. Sa pang lalaki to Mahalaga yun, yung nag-i-spend kayo ng time. Kasama kayo. Mahalaga yun. Sana sagot ko yung tanong mo, Number 2. Meron agad. Galing naman to kay Lygin. Sabi niya dito, can you understand what aspect of your relationship with your friend make your significant other comfortable? For number 2 naman is, naintindihan ko. Like, alam ko naman yung mga boundaries ko, yung mga dapat gawin. Lalo kapag may girlfriend ka na o boyfriend. Pag alam mo halimbawa, hindi siya komportable sa mga kaibigan mo, layuan mo. Sa akin to, opinion ko to. Layuan mo. Mag-atubili na hindi naman siya sa ang gulo ko. Hindi, kasi para sa akin layuan mo na yung mga bagay na hindi siya komportable. Kung mahal mo talaga siya, layuan mo. Sagot ko yung tanong mo. Number 3. Galing kay Sinigang. Pagkain. Sabi niya dito, what specific actions or behaviors do you think triggers feelings or jealousy of your significant others? Sa akin, mga kalalakihan. Ito sa kapong lalaki to. Yung mga bagay na kapag halimbawang malalapitin ka sa mga babae, iwasan mo hanggat maaari. Halimbawang pinagseselosan niya yun o hindi siya komportable dun sa tao na yun, layuan mo na. Tulad yan tinanong niya kanina ni number 2 kay si Lygin, kung hindi komportable naman, hindi komportable para sa kanya yung tao na yun, layuan mo na, diba? Basta sagot ko kay number 3 is pag hindi siya komportable
dun sa taong yun. Layuan. Ganun lang kadali. Para sa ikatitibay na relasyon niyo. Ganun lang yun. Number 4. Kay Handy Money. Sabi niya dito, have there been past experiences that contribute to her feelings of jealousy? Siguro, para sa akin, wala naman akong pinagsisilosan na sa kanya. Sa akin, dati. May kasi ako nakakausap ng dati. Hindi pa kami nun maging loyal ka lang. Sabihin mo lang, at maging totoo ka. Hindi lang sa kanya, kundi para sa'yo. Totoo ka. Sabihin mo yung mga experiences mo para maayos yung relasyon nyo. Number 5 naman. Kay Jose Jackie Chan. Sabi niya dito, do you think you can do to reassume your significant other and make you feel more secure in your relationship? Puro sa akin. Kasi paulit-ulit na yung mga sagot ko. Pero ayun kasi yung maganda na dapat maging totoo ka. Huwag kang parang pakengkoy-kengkoy lang sa relationship. Be mature. Kung ano yung mga dapat mong yung mga na-experience mo. Kung ano yung mga dapat mong sabihin, mga nangyari sa buhay mo noon, sabihin mo sa kanya. Lang. Para ayos rin yung relasyon nyo. Diba? Alam niyo yung background mo. At alam niya rin yung background mo. Alam mo rin yung background niya. Number 6. Kay Jose Potasio. How can you balance your time and attention to your significant other and your friend? Madali lang naman yan i-balance May mga time rin na time consuming na may mga bagay kasi na hindi naman dapat pagbigyan pa ng oras. Dapat bigyan mo ng oras yung mga importante. Lalo na yung sa girlfriend mo, sa mga school works mo. Ganyan. Ayun yung mga dapat mong bigyan ng oras. Sa mga friends mo, siguro hindi naman masama kung hindi mo sila bibigyan ng oras. Sa akin hindi naman siya parang masama kung hindi mo sila bibigyan ng oras. Paalam ka lang. Papayagan ka, diba? Number 7 naman, kay Her. Niya dito is, do you feel that your priority your friend over? Para sa akin naman, hindi ko naman pinaha-priority yung mga kaibigan ko kasi sa kanya. Priority ko siya. Halimbawa mga kaibigan ko, kailangan talaga bigyan ng oras. Pero kung wala namang kwenta, wag na. Sila na. Bahala sila dyan. Dito ako sa girlfriend ko. Yun. Number 8. Kay KB. Ibisita na tayo ng NBA player. Sabi niya dito is, are there boundaries or guidance you can establish together to address your concerns? Para sa akin hindi niya naman kailangan ng boundaries or guidance. I mean, kailangan niyo ng boundaries. Pero hindi naman dapat yung sobrang parang nakakasakal na. Kasi nasa tao yan Tawang magloloko yan. Magloloko talaga yan. Halimbawa naman na totoo siya. Dapat maging totoo ka. Kasi once na halimbawang nagsisinungaling ka, niloloko mo na rin sarili mo. Hindi ka nagiging totoo. Ano lang yun. Para sa akin, mahalaga rin na may boundaries. Number 9 naman. Sabi ni LeBron James dito is, what can you do to show that she is your priority and that your relationship is important to you? Ito, maganda. Isang tanong ni LeBron James. Iparamdam mo sa girlfriend mo o boyfriend mo na mahalaga siya. Huwag mong sayangin yung oras, panahon. Yan. Huwag mong hintayin na mawala siya. Kasi ang hirap pag dumadating kayo sa ganung point.
Para kayong tinutusok ng karayom paulit-ulit. Alam mo yung sinasabi ko. Kaya kailangan talaga dapat hindi nyo sayangin yung oras na kasama mo siya. Ano lang, maging practical lang kayo. Bigyan mo yung ano niya, yung gusto niya. Yung oras, ito ganyan. Di ba naman kailangan maging parang mapera. Mga ganun, para lang ano. Kasi kung gusto, may paraan, di ba? Gaya maraming dahilan. Yun lang. Ganda ng tanong ni LeBron James. Ito, number 10. Oh, singer pa to. Kev Hobby. Ayos. Sabi niya dito, how can you support each other in overcoming feelings of jealousy and building a strong foundation of trust? Ito para sa akin, walang masamang magselos. Hindi masama yun. Ang masama kapag sobrang pagsiselos. Yung tipong wala ka ng yung tipong wala ka ng ang tawag doon? Tiwala. Wala ka ng tiwala dun sa taong mahal mo. Mali yun. Bigyan mo siya ng naiintindihan ko na gusto mo sa kanya lang siya, lagyan mo ganyan. Pero dapat mo siya girlfriend mo siya o boyfriend mo siya. Tao rin yan. May karapatan din yan. Hindi mo kailangan na utusan o sabihan na ganito gawin niya. Ganyan. Kailangan mo lang sabihin na ayaw mo ng ganito, ayaw mo ng ganyan. Ayun lang. Pero kung ayaw niyang gawin yun, hindi na ikaw yung mali. Kasi kung yung mga ginagawa niya is yung mga ayaw mo, at sinabi mo, inaware mo siya, magbabago yan. Alam mo kung bakit? Kasi mahal ka niya. Magbabago yan para sa'yo. So kung hindi naman siya nagbago para sa'yo, hindi ka niya mahal. Kasi yung simpleng bagay na yun, hindi niya pa magawa. Doon siya nagkakamali. Tandaan mo, sa point na yon, hindi ikaw yung nawalan, siya yung nawalan. Yo, sana masagot ko yung tanong nyo, ha. Yung 10 questions na to, ganda. So yun, sabi, ang ganda ng podcast na to. Ulim Talks. Sana nagustuhan niyo yung mga sagot ko, ha. Okay, magagalit sa akin kung libawang hindi ko nasagot ng to the point yung mga tanong. Ito sa akin, sariling opinion ko lang naman. Kayo, comment din kayo kung gusto niyo. Diba? So, yun. Paalam na. Sa susunod ulit. Peace out.